Hello traders, hello friends, welcome again to my channel. I'm Coach Jay and syempre quick market update lang tayo today para sa mga pairs na minomonitor natin like gold, GBP USD and Euro USD. Okay, let's begin. Check lang muna natin itong Forex Factory. Meron high impact news kay CAD 1:20 AM and tapos na pala. BOC Governor Mac Lem speaks and later meron pa 8:30 PM ulit kay CAD. Siyempre, dito rin kay USD pero 10 o'clock pa. CB Consumer Confidence yan. Pwede nyo basahin kung ano yung ibig sabihin nito. I-click nyo lang itong folder na to. Okay? Para at least aware pa rin tayo kung ano yung ibig sabihin ng mga high impact news. Kung ano ba yung usual effect nito. And other items like Y trader scare. Alright, so let's move on na dito kay gold. Okay. So, syempre, start na tayo sa daily dahil na-analyze na natin ang higher time frame. So, dito na lang sa daily. Okay. So, looking at the daily time frame, as you can see, no, struggle talaga ang price dito sa level na to. Yan. So, dyan lang nagre-range ang price between 2,318 to 2,332. Okay? So, struggle ang price dyan. Well, kasi kahapon din, wala tayong fundamental factors that could affect the price movement of gold, no? Alam naman natin na very important ang fundamental para makapag-move ng market. Ngayon, kapag wala tayong masyadong fundamental, expect na very quiet ang market. Okay? Yan. So, also, nakita natin itong asymmetrical triangle na to, which means talagang indecisive ang market, no? So, pwede siyang umakyat, pwede rin siyang tumaas. Okay? Pero, as explained generally, very bullish naman talaga ang gold. Okay? So, mas safe pa rin kapag ang hahanapin natin, syempre, ay buy opportunities. Okay? Pero sa ngayon, dahil nga ang pinapakita niya ay very choppy, so, yung mga newbies, mas okay na stay away muna kayo kay gold. Alright? Let's check the H1 time frame. So, here in the H1 time frame naman, as you can see, even the EMA 200, no, hindi siya nare-respect, okay? So, wala tayong trend for gold as of the moment, okay? And then, currently nga, no, as explained, ang price ay naririto lang sa range na to. Okay? So, if you are bearish kay gold, dahil nakita nyo sa daily ay merong mga big red candles o big bearish candlestick ang napo-form, syempre mas okay na talagang magkaroon ng breakdown dito sa area na to. Okay? Magkaroon ng breakdown dyan. And then, pag niritas niya, that's the time pwede tayong mag-sell and maybe hanggang dito sa area na to. Kasi, yan ay diyan magla-line up ang 50% FIB ratio and 61.8 FIB ratio. Okay? And then also ka-line up din yan yung EMA 200. So, possible talaga na mag-retrace siya up to that level. Alright? Yan. Pero sa ngayon, dahil nga choppy ang market, it's better na stay out tayo. Okay? Siyempre, if bullish naman ang tingin nyo, dito siyempre dapat ay ma-break niya muna itong resistance na to na nakikita natin sa daily. Okay, and then pwedeng ang first target ay itong level na to. Okay, itong sa may 2440 area. Pero sa ngayon, dahil nasa gitna siya nitong level na to, okay, sa gitna siya niyan, and also this one, mahirap talagang mag-trade, okay? Kumbaga, sasakit lang ang ulo natin dito, okay? Ayan, kaya patience is taki talaga dito sa forex trading, alright? And now, let's move on kay Euro USD naman. Okay, so dito sa Euro USD, looking at the daily time frame, makikita nyo na very bearish. Nagkaroon dito ng double top. Okay. And then, binalikan niya itong neckline. No? Ito yung
Ito yung kanyang retest. Then, ayun, nagke-create na siya ng series of lower lows and lower highs. Okay? However, take note din na nasa demand level din tayo. Okay, dito. Okay, dahil pag pumupunta ang price dyan ay nagkakaroon ng reaction, ibig sabihin tumataas. Okay? So, may possibility na i-test niya ulit itong neckline. Itong neckline na to na nakita natin sa daily. Alright? Especially nakakita tayo ng bullish candlestick kahapon. So, if ever magkaroon dito ng pullback, magbabay ako. Tingnan natin. Okay. Alright, so if magkaroon ng retracement dito kay Euro USD, let's check the correction from this low to the high. Okay. Okay. Hintayin kong mag-retrace siya dito sa area ng 38.5 or 50%. Ayan, pwede akong mag-buy dyan. Ayan, and then ito yung target ko. Okay. Tapos, dito lang sa below nitong 70% ang aking SL. Okay? So, mga 70 pips din ang TP. Tapos, nasa 20 plus pips lang. 24 pips ang aking stop loss. Okay? So, next naman, GBP USD. Let's check then ang daily time frame. Okay. So, dito sa daily time frame, kita naman natin na uptrend siya, okay, dahil as you can see, yung pinaka-latest move niya ay very impulsive, okay, so therefore, ang momentum talaga ay nasa taas, okay, so therefore, hihintayin ko lang din siyang magkaroon ng pullback, okay, so possible na i-retest niya itong EMA 200 or dito sa area na to kasi previous resistance yan and ngayon nga na nag-a-act as support. Okay? Natin ng H1. Okay, so pwede akong mag-buy and then ito yung aking magiging target TP. Okay, let's check the H1. Okay, so dito sa H1, okay, meron na tayo bullish move kasi nagki-create na siya ng series of higher highs and higher lows. Okay. Okay. And then, unfortunately, andito pa siya sa may ilalim nitong EMA 200 na line. Possibility na magkaroon ng pullback. Okay. Which is good. Okay. So, possible na puntahan niya ito. Yan. Kasi diyan nagkaroon ng demand level. Ito yung base niya. So, pumunta dyan, pwede akong mag-place ng aking long orders. Okay? So, pwedeng hanggang dyan yung aking TP, yung nakita natin sa daily. Ayan. Tapos, or pwedeng, pagdating dito, i-check nyo rin. Okay? Pwede ito yung first target TP nyo. And ito yung maging second target TP nyo. Okay? And also, mas maganda rin if conservative kayo, hintayin nyo talaga na magkaroon ng breakout dito sa resistance na to, no? So, if magkaroon dyan ng breakout and sa retest, doon tayo pwedeng pumasok. Okay? So, yun lang. Thank you very much and I hope marami ulit kayo natutunan. Bye-bye!